Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, kumusta na po tayo? Malapit na Pasko. Ang Pilipinas ay kilala bilang isang agricultural country. Ngunit ilang dekada na ang problema ng bansa sa food security. Alam ba natin yan? Ang agri-sector ay may pinakamababang kontribusyon sa ating gross domestic product o ekonomiya ng bansa. Ano ba ang naging problema? Sa pag-aaral ng eksperto, ang agricultural sector sa Pilipinas ay hindi umuunlad dahil nahaharap ito sa problema ng climate change at mga natural disasters. 25 bagyo ang dumadalo sa Pilipinas kada taon. Kasama na rin dyan ang limited access to technology at modern farming practices. Andyan na rin ang land reform and fragmentation. Andyan na rin ang problema ng aging farmer population. 57 po ang average age at rural-urban migration. Market access at value chain integration. Opportunities for growth and development, limited market information, and price transparency. Problema din ang adoption of digital technologies, sustainable and climate-smart agriculture, value-added processing, at product diversification. Kapanalig, ang mga sangkatutak na problemang ito ay alam ng pamahalaan. Alam ng Department of Agriculture. Pero ang tanong, bakit hindi ito ipinapatupad? May problema ba sa budget? Competent ba ang mga nakaupo? Sa katatapos na komperensya sa Agricultural Development for Food Security, Addressing Challenges to Technological Transformation, Sustainability, and Good Governance, na isinagawa ng Philippine Institute for Development Studies, Asian Development Bank, Southeast Asia Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture at United Nations Development Program, ay natukoy na higit na kinakailangan ang community engagement at intersectoral collaboration upang makamtan ng Pilipinas ang inaasam na food security at sustainable agricultural development. Mahalaga po ang ating tinatawag na ABCD, Asset-Based Community Development. Kapanalig, iginiit sa komperensya ang pagkakaroon ng maayos na credit access ng mga magsasaka sa mga lending institutions tulad nga ng kooperatiba, ng land bank, na tinatawag na agricultural credits sa halip na commercial loans. Binigyan din ang pag-empower sa LGU para suportahan ang agricultural workers sa ating bansa. Inirekomenda din ang pagtaas sa water productivity, sustainability at climate change resilient infrastructure. Nararapat ding ipatupad ang patas na irrigation allocation at paggamit ng mga high-value crops. No? Mahalaga po yan, mga high-value crops. No? Kesa yung mga sunset na, tulad ng corn, ng buko, no? ng palay. Kapanalig, nais na mga eksperto sa pagkasaka na ipatupad ng pamahalaan ang community-driven development na kung saan nagtutulungan ang lokal na pamahalaan at mga magsasaka. Isama na rin natin ang komunidad, tulad ng mga NGO, PO, kooperatiba sa komunidad. Kapanalig sa 2024 General Appropriation Act, ang budget ng Department of Agriculture ay 111 billion pesos. Napakalaki niyan. Sa napakalaking budget na ito, anong ginawa ng DA? Bakit patuloy ang Pilipinas sa nakaasa lamang sa importation of agricultural products? Sa isinagawang 8th Global Conference of the World Rural Forum, nanawagan si Pope Francis ng paggalang sa farmer's family na malaking ambag sa pag-unlad ng pamayanan. Iginiit ng ating Santo Papa, Pope Francis, for the supportive way they work and for the respectful and gentle way in which they cultivate the land. They are fundamental to making agri-food system more inclusive, resilient, efficient. But unfortunately, despite the leading role they play in the progress of their
peoples and their significant contribution to global food production, they continue to be affected by grinding poverty and scarcity of opportunities. Kapanalig, nakakalungkot nga sa Pilipinas, Kristiyanong bansa, ang pinakamahirap po, mangingisda, magasaka. Sila pang nagpapakain sa atin. Isang skandalo. Dapat kumilos ang bawat Pilipino. Lalo-lalo na ang pamahalaang nakaupo. Ipagdasal po natin ang ating agri-sector. Kami po sa cooperative sector ay nakikiisa. Magtulungan ang mga agri-cooperative federations. Tulungan po natin ang value chain para lumaki ang kita ng mga farmers and fisher folks at maging mura naman ang presyo ng mga agri-products para sa mga consumers. Kaya natin yan kung tayo po yung magkakaisa. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.